Mayroon ka bang ilang mga furniture na made of stone sa iyong mga tahanan? Alam mo ba na ang ilan sa mga ito ay ginawa sa Cebu at ginawang masinsinan gamit ang mga kamay o mano-mano at simpleng makina? Dito ay ipapakita namin sa inyo kung paano ito ginawa. Una, ang mga stones ay kinaklasify at minartilyo upang maiwasan ang mga malalaking bato na may mga air cavity at hollows. Sa paraang ito ay maiwasan ang mga stones na may mga holes na sanhi ng mismatch sa kulay nito. Pagkatapos ito ay ihihiwalay at handa na para sa paghiwa. Gamit ang isang simple at motorized na makina na tinatawag naming diamond blades, ang mga bato ay hinihiwa ng manipis dahil ang mga gumagawa ng furnitures ay gumagamit lamang ng mga veneer nito. Tulad ng nakikita natin, may naka-embed na hose ng tubig sa cutter blades upang maiwasan ang mga splinters at alikabok sa panahon ng proseso. Ang tubig ang pangunahing panlaban sa alikabok kaya halos walang alikabok ang lugar ng pagtatrabaho. Ligtas din ang mga manggagawa dahil gumagamit kami ng mga abrasive na uri ng mga blades sa pagputol ng bato, hindi tulad sa woodworking na gumagamit kami ng matatalim na cutters o knives sa pagiling ng mga kahoy. Kailangan na ang mga blade ay talagang hindi wobble upang hindi rin mabiyak ang maninipis na mga hiniwang bato. Dito may dalawang klase ang slice, isa yung tinatawag naming slab, wherein na maximize namin ang isang boulder at ang pangalawa ay ang tinatawag na cut to size na ang karaniwan na sukat ay 2 inches by random. Pagkatapos sa pag-slice ito ay itatambak na at naghihintay na maihatid sa susunod na proseso na ang pag-i-inlay ng bato. Tatalakayin namin ang proseso ng stone inlay na yun sa aming susunod na video, kaya i-like, i-share at i-follow para makakuha ng update sa prosesong ito. Maaari ka ring mag-iwan ng komento upang ibahagi din ang iyong mga insight. Salamat sa panunood.